Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Sonegue, Romeo Conchada, Jervin Cris at sa iba pa nating mga taga-subaybay. Nagulat itong si Chot Reyes nung ginamit ni Coach Timcon itong si Tenorio dito sa game number 3. At ang Barangay Ginebra ay mukhang meron pa silang mas matinding sorpresa para dito sa game number 4. Kaya wag na tayong magulat kung biglang makatabla ang Ginebra dito sa susunod na laro. Maraming dahilan kung bakit natin nakikita yan. Unang-una, noong ginamit itong si L.A. Tenorio bilang starter ng Barangay Ginebra dito sa kanilang lineup, yung new starting 5 ng Barangay Ginebra, nagulat itong TNT Tropang Giga at hindi sila nakapag-adjust. Nakita natin naka 9 points agad itong si L.A. Tenorio at isa siya na nag-provide ng spark para dito sa Barangay Ginebra. Pangalawa, itong si Justin Brownlee nakita natin kumonekta na sa labas at syempre magkakaroon na rin ng kumpiyansa at masasabi nating momentum para dito sa game 4 na magaganap. At isa pa, nakita rin natin na napakalakas na nung depensa ng Ginebra. Kumagat na to at nalimit dito sa napakababang points total ang TNT Tropang Giga. Ang isa pa natin nakikita dyan na magiging problema ng TNT, itong si Ronde Hollis Jefferson, 48 minutes na naman ang nilaro. Hindi na naman nilabas ni Coach Chot Reyes at sa bandang huli baka mapagod na yan dahil sunod-sunod na yung mga laro nito at every other day yan na puro 48 minutes ang nilalaro nitong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya kinakailangan pag-isipang mabuti ni Coach Chot Reyes kung ganyan pa rin ba ang gagawin niya dito kay Jefferson. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, ang isa pang makikita natin na napakalaking tulong dito kay Coach Timcon ay yung pagbabalik nitong si Joe Devance. Dahil syempre, kung nandyan na si Devance, nakita natin yung nagawa niya doon sa court. Totoo, 2 points lang ang na-score pero ang pinakamaganda dyan, nabigyan niya ng pahinga itong si Japet Aguilar. Na-point out na natin doon sa nakaraan nating video na ang problema dito sa Ginebra, kapag nilalabas si Japet Aguilar, napipilitang maglaro bilang center itong si Justin Brownlee. So, ang liit nung lineup nila. Pero ngayon nandiyan si Devance, pwedeng center si Devance at itong si Brownlee doon sa natural position niya. Kaya sa tingin ko yan ang magiging magandang bentahe dito sa Barangay Ginebra. May momentum na ang Ginebra pagdating ng Game 4 at maganda dyan. Ito kasi si Brownlee pinapahinga na ngayon paunti-unti ni Coach Tim. Kaya fresh ito pagdating dito sa laban bukas. Ang TNT Tropang Giga naman sila ang kinakailangan gumawa ng adjustment ngayon dahil nakita natin kung paano ang naging depensa ng Barangay Ginebra ay nagbago. Kaya kinakailangan siguraduhin ng TNT na sa susunod na game ay manalo sila. I-consider natin na must win para sa Ginebra pa rin iyong game 4 dahil kapag natalo sila, 3-1 ang magiging standing. Pero sa TNT, sabihin natin must win din yan dahil kapag natalo ang TNT ron at nag-2-all, delikado ang TNT dahil ang momentum nandito na kay Timcon at yung pressure malilipat dito sa katropa. Kaya kinakailangan natin, kung ikaw ang TNT, ipanalo mo na yung game 4 para meron kang 3-1 advantage. Sa Barangay Ginebra naman, mahirap yung mabaon sa 3-1. Kaya asahan natin na magiging dikit talaga yung laban dito. Sa ngayon, pwede rin nating makita kung gaano kalaki yung magiging bentahe ng kanilang lineup. Kaya sa ngayon, itong sa panig ng Ginebra, asahan natin na si L.A. Tenorio ay gagamitin ulit at magiging malaking factor siya dito pati na itong si Joe Devance. At sa TNT naman, kinakailangan nila siguro bigyan kahit ilang minutong pahinga itong si Ronde Hollis Jefferson.